Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7521-7540. Kabanata 7521. Ang babaeng nakasuot ng berdeng roba ay yumuko at nagsabi, nagdulot ng malaking kaguluhan si Zovian sa templo ng Jorvan. Pagkatapos, nagpakita si Emperor Kaden at pinarusahan ang buong Doom Race, na pinilit silang bumalik sa Dark World. Bahagyang itinaas ng banal at misteryosong Diyosa ang kanyang maselang kilay. Kabilang ako, Turnt wasn't mentioned, mabilis na nagangat ng ulo ang babae. Gayunpaman, iginiit ni Mr. Wyatt na magbitiw sa lahat ng tungkulin ng Imperial upang pamunuan ang Dooms pabalik sa Dark World. Huminga ng malalim ang Diyosa, pagkatapos ay mahinahong sinabi, naiintindihan. Maaari kang pumunta ngayon, mag-ingat ka sa labas at walang papasukin. Napayuko ang babae at agad na umatras. Sa pagsara ng mga pintuan ng palasyo, kumislap ang mga mata ng Diyosa, at dahan-dahan siyang nagsalita. Dahil nandito ka, lumabas ka. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw si Zovian habang ang isang Boneware light ay kumislap sa loob ng palasyo. Nakaharap sa banal at misteryosong Diyosa, nanatili siyang tahimik, nakipagtitigan sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang pumikit ang Diyosa. Ayoko nang bumalik sa Dark World. Pupunta ako sa Great Historical Land. Hindi, umiling si Zovian. Nang malapit nang magalit ang Diyosa, idinagdag ni Zovian, iyon ang utos niya. Utos niya, ngumisi ang Diyosa. Ito ba ay utos ng impostor o ni Truett? Sa mga salitang ito, nagbago ng husto ang mukha ni Zovian. Nagtataka siya kung paano siya makakahula ng tumpak, dahil hindi pa siya nakapunta sa eksena at hindi niya alam ang lahat ng nangyari sa Jorvan Temple. Ako ay alagad ni Silver, dahan-daang sabi ng Diyosa. Natural lang na pumunta ako sa Great Historical Land. Hindi, umiling si Zovian pagkatapos makabawi sa kanyang katinoan. Dapat sundin mo ang mga ayos niya. Ito ay may kinalaman sa mas malaking larawan. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at lumipad ang isang kumikinang na jade pendant patungo sa Diyosa. Baka sa mukha niya ang pagkagulat nang makuha niya ito at pinagmasdan. Totoo ba? Totoo man o peke, malalaman mo pagdating mo doon, sabi ni Zovian sa malalim na boses. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong pumunta sa Great Historical Land. Saglit na nag-alinlangan ang Diyosa, saka tumango. Salamat. Gusto kong magtanong bago ako umalis. Diretso ang tingin ni Zovian sa Diyosa. Gamit ang Doom Race para magalit si Wyatt, hindi ka ba natatakot na talagang matalo ka, 20 sa buong karera? Huminga ng malalim ang Diyosa, saka mahinang bamantong hininga. Si Wyatt ang pag-asa ng Doom Race. Ngunit kailangan bang dumating sa ganoong mataas na presyo? Sinadya ni Zovian ang bawat salita. Kung siya talaga ang humahawak sa bagay na ito, lahat ng nasa Doom Raid, maliban kay Wyatt, ay maaaring mamatay ng isang beses. Tumawa ng mahina ang Diyosa. Hanggat nabubuhay si Wyatt, mananatili ang Doom Race. Ang natitira ay hindi mahalaga. Ikaw ay tunay na isang walang awa na babae, Zovian sinabi sa pamamagitan ng gritted ngipin. Ikaw ay nagkalkula at nagpaplano, ginagawa kang nakakatakot na hindi malapitan. I doubt kahit na gusto kanya ng ganito. May mga bagay na dapat gawin ng isang tao, mahinang sagot ng Diyosa. Sakto dahil hindi niya gusto ito, nahuhulog ito sa akin. Nagulat si Zovian, pagkatapos ay nag-alinlangan. Sa wakas, itinuro niya ang Diyosa at nag-transform sa liwanag at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7522. Sa panloob na patio ng Jorvan Temple, ang Chaos Absent na ginamit ng impostor na si James upang aliwin ang totoong James at ang kanyang mga kasama ay halos maubos pagkatapos ng ilang ikot ng inumin at pagkain. Ang mutual probang at magalang na pagpapalitan ay paikot-ikot. Gayunpaman,
Ang mga miyembro ng Imperyong Jade Mora ay wala sa mataas na espiritu dahil sa kawalan ng Wyatt at Zovian. Kahit na sa pagbabalik ni Emperor Kaidan, sila ay nagsalita ng mas mababa kaysa karaniwan. Pagkatapos ng isa pang round ng toast, ngumiti ang nakabalatang James at nagtanong, James, ngayong naging isang walang kapantay na puwersa ka na sa buong Greater Realms, ano ang susunod mong planong gawin? Sa mga salitang ito, napalingon ang lahat sa impostor na si James. Ang tanong ni James ang pinakagusto nilang itanong. Walang kapantay sa buong Greater Realms. Iyan ay isang pagmamalabas. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng impostor na si James habang umiiling. Ang lihim na pagbabalik na ito ay upang ihanda kayong lahat para sa paparating na kapigatian. Nang marinig ito, lahat ay nagulat, bawat isa ay nagpapakita ng hitsura ng pagtataka. Pagkatapos, ang impostor na si James ay nagsimulang gumawa ng kanyang detalyadong kasinungalingan. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga panganib na kanyang hinarap habang binabagtas ang Zymergy. Pagkatapos ay binanggit niya ang 5 Path Emperors ng 49th Heaven, na mabisyo at kinokontrol ang napakaraming mapagkukunan ng paglilinang, na pinipigilan ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian at idinidikta ang kanilang kapalaran. Sa wakas, binanggit niya ang tungkol sa pagbagsak ni Emperor Kadir, Emperor Dravko, Emperor Kosimian, at Emperor Stavros, na humahantong sa pagkakasangkot ng 9 Kailoros Gods of Xanadu Realm. Ayon sa kanya, ang 4 na Path Emperors na ito ay mga pawn lamang ng 9 Kailoros Gods na kumokontrol sa Xanadu Realm, na nagdulot ng matinding pagdurusa at pang-aapi sa mga nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Higit sa lahat, ang reincarnation ng Wait Arapath ay isa ring pagsasabuatan ng 9 Kailoros Gods. Upang pigilan ang pagbabalik ng Wait Arapath H's Soremsia, na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang Health Realm ng walang hanggan, ang 9 Kailoros Gods ay lumikha ng isang grupo ng mga papay na Diyos, kabilang ang mga nagpapanggap sa kanya at sa iba pa. Nakikinig sa kanyang tila makatutuhanang kwento, nakipagpalitan ng tingin si James sa mga Diyos sa tabi niya. Naunawaan nilang lahat na sinusubukan ng impostor na gumawa ng 3 Zai puntos. Una, siya ang totoo at hindi mapapalitang James. Pangalawa, kung babalik ang totoong James, masasabing siya ay isang papay na nilikha ng mga Kailords Gods, na ginagawang imposible para sa mga miyembro ng napakaraming kaharian na maniwala sa kanya. Pangatlo, sa pamamagitan ng paghahabi ng ganoong detalyadong kasinungalingan, mas makokontrol niya ang napakaraming kaharian sa ilalim ng pagkakakilanlan ni James, na nagtutulak sa mga miyembro ng napakaraming kaharian na paglangkuran siya ng buong puso. Nang makita ang mga pagkana ng impostor, tatayo na sana si Yanni nang pigilan siya ni James. Pagtingin sa impostor, ngumiti si James at sinabing, James, sa sinasabi mo, parang malaking sakuna ang kinakaharap natin. Talaga, huminga ng malalim ang impostor at mahinang sinabi. Ngayon, maaari lamang tayong maghanda para sa nalalapit na kapigatian. Guro, paano natin ito malalampasan? Tanong ni Zeisha. Nag-alinlangan ang impostor, pagkatapos ay tumingin ng hindi natural kay James at sa kanyang mga kasama, malinaw na nag-iingat sa mga powerhouse na ito na hindi niya nakikilala. Napansin ni James at ng iba ang pag-aalinlangan niya at nakangiting tumayo. James, nainom na natin. Gusto naming manatili sa Jade Mora Empire at sa napakaraming kaharian ng ilang sandali. Walang abala, di ba? Nang marinig ito, tumawa ang impostor na si James at sinabing, magkapatid tayo. Kahit na pansamantalang hindi ko maalala kung sino ka, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Pagkatapos ay itinuro niya si Rebella at sinabing, Vice Grand Steward, alam mo ang pinakamahusay na imperyo. Mangyaring hanapin ang pinakamahusay na mga dojo para sa pagsasanay para sa ating mga kapatid at tiyaking pinangangalagaan silang mabuti. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7523. Natigilan sandali si Rebella bago tumayo, tumango, at sinenyasan si James at ang iba pa na sumunod. Habang tinuyam ang kanyang mga kamay bilang paggalang sa impostor, maingat na iniwan ni James ang isang banayad na bakas ng pinagmulan ng kanyang landas sa isang tagong sulok. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang ilang mga Diyos upang sundin ang pamumuno ni Rebella. Samantala, ang impostor na si James ay itinaas ang kanyang baso ng alak, nag-ihaw sa mga Diyos at mga hari ng digmaan na naroroon,
at ipinagpatuloy ang pakikipagkaibigan. Gayunpaman, alam ng matalas na mga taga-Masid na ang pagpapaalis kay James at ang mga mahiwagang recluses na ito ay nagmumungkahi na ang impostor ay may mas malaking lihim na plano sa paggalaw. Habang lumilipad sila palabas ng Jorvan Temple at humakbang sa kawalan, nanatiling tahimik si James at ang kanyang grupo. Gayunpaman, sina Yaretzi, Yani, at Yusef ay kitang-kitang balisa, na naunawaan ang eksena at ang mga salita ng impostor kanina. Hindi nila maisip kung bakit pinili ng tunay na James, na madaling ilantad ang impostor, na huwag at parang kinukonsinti pa ang sitwasyon. Habang tinatanaw nila ang kasalukuyang napakaraming kaharian, naramdaman ni James ang pagkadiskonekta sa kabila ng mga pamilyar na dibisyon bago siya nakipagsapalaran sa Zymergy. Maya-maya, biglang huminto si Rebella. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, kumislap ang isang nakasisilaw na boneware light, na nagpapakita ng napakalaking porma sayon. Agad itong nakilala ni James bilang 30 Grand Formation na bomb alot sa buong Sky. Please, sabi ni Rebella, binuksan ang isang portal sa porma sayon at sinenyasan silang pumasok. Ito ba ang dakilang lupang pangkasaysayan? Nagdududang tanong ni Yusef. Napangiti si Rebella. Hindi. Ito ang Telvervo Holy Site ng Sky. Nang marinig ito, nilingan ni Yusef si James. Ang Telvervo Holy Site ng Sky ay dating meditation dojo ni MS Turta, dahan-daang sabi ni James. Ang paglalagay sa amin dito ay talagang mapagbigay. Hindi tama yan, nginisya ni Thea. Alam ng lahat na kapag nakapasok ka na sa Telvervo Holy Site, walang lalabasan maliban kung buksan ito ng isang eksperto na nakakaunawa sa 30 Grand Formation. Kahit na ang Declan Mahayana rank powerhouse ay maaaring hindi ito masira. Ito ba ay isang bitag upang ay pakulong tayo? Nagtatakang tanong ni Yaretzi. Pang-iinis ni Yani. Sinabi ko na sa iyo. Ito ang ginagawa ni James. Hinding-hindi niya tretuhin ng ganito ang kanyang mga kapatid. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Rebella. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si James kay Rebella at nagtanong, gusto lang naming malaman kung ang paglalagay sa amin dito ay desisyon ni Emperor Caden o kay Truett. Natigilan si Rebella. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganoong tanong. Siyempre, si Emperor Caden iyon, sabi ni Thea. Mula nang bumalik siya, hindi na niya kami tinuring na magkapatid. Hindi, ito ay nabalisa. Kahit na kayo ay mga kaibigan ng aking Panginoon, mangyaring huwag sa kanya. Ang nilalaman ay kabilang sa desisyon ni Esuna Eneruet. Napangiti si Rebella James nang mahinahon nang makita ang protection ni Rebella. Kung desisyon ng Grand Steward, mangyaring manguna. Hindi kami pamilyar sa lugar na ito. Binigyan ni Rebella si James ng matinding tingin bago pumasok sa portal. Sumenya si James sa kanyang mga kasama, at sumunod sila sa kanya papasok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7524. Nagtatampok ang lugar ng mga pavilion, tore, rock garden, at waterfalls, lahat ay nakalagay sa magandang backdrop ng mga bundok at tubig. Sa pagbabalik ni James sa Telvervo Holy Site sa pangatlong pagkakataon, isang bug zone ng damdamin ang nanag sa kanya. Naalala niya kung paano niya sinaway ang lahat ng Grand Patriarch at powerhouses ng Genesis World alang-alang sa kanyang asawa. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang super heavenly tribulation na isinaayos ni Yeria, wala siyang choice kundi tawagan si Clayton para mabuhay. Nasa bingit na siya ng kamatayan, at kung wala ang tulong ni Clayton sa pagdadala sa kanya sa Telvervo Holy Site, at ang intervention ni na Lady Herodias at Yegor para pahabain ang kanyang buhay, maaaring nahaharap siya sa isa pang muling pagsilang. Habang dinadala sila ni Rebella sa pinakamalaking palasyo, naging malinaw ang mga alaala ng mga karanasan ni James kasama sina Lady Herodias at Yegor. Ang mag-asawa ang kanyang pinakamapagkakatiwalaan at maaasahang mga kaibigan, mga kasama sa buhay at kamatayan. Hindi niya kailanman pinagdudahan ang mga ito. Inaasahan din niya na matagumpay na makapasok ang Zovian sa Great Historical Land, na nagbibigay daan sa mga tunay na kapangyarihan ng napakaraming kaharian na maunawaan ang mga nakatagong intricacies sa loob. Hindi masama ang lugar na ito, sabi ni Yusef na may kasamang masiglang tawa habang lumilingon sa paligid. Ito ay maluwang, ang espiritual na enerhiya ay sagana, at higit sa lahat, ang espiritual na providence dito ay karibal sa Forlat Land.
Nang marinig ito, naging mabagsik ang ekspresyon ni Rebella, at malamig siyang tumugon, mga pinarangalan na panauhin, ang imperyo ng Jade Mora ay palaging tinatrato ang mga bisita nito ng may lubos na mabuting pakikitungo. Hindi kami nakikibahagi sa anumang kalokohan o pagsasabwatan. Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na pagtanggi sa mga naunang hinala ni James at ng kanyang mga kasama, na nagpapakita ng kanyang sama ng loob sa kanilang mga pagdududa. Napansin ito ni James, gayon din ang ibang mga Diyos na naruroon. Paglingon ni James ay tumingin kay Rebella ng may interes. Vice Grand Steward, maaari ba tayong magkaroon ng pribadong pag-uusap? Nagsalubong ang mga kilay ni Rebella sa kahilingang ito. Halos hindi kita kilala, at tila hindi nararapat para sa atin na mag-isa, lalo na kung isa sa alang-alang. Oo, siya ay isang pervert. Sinaman ng tingin ni Thea si James. Huwag kang mag-isa sa kanya, at kakainin kanya ng buhay. Dahil dito ay hindi na nakaimik si James. Sumulyap si Rebella kay James, saka nagpakawala ng malamig na tawa. Kung wala kang karagdagang tagubilin, aalis ako. Kung kailangan mo ng anuman, ipadala mo lang sa akin ang isang mensahe, at aayusin ko na may hatid ito. Sa pamamagitan nito, nagpadala siya ng isang maliit na sigil ng kaluluwa. Walang tumanggap nito. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Thea. Dapat ko bang kunin ito? We're all perverts, iritadong sabi ni James. Ikaw lang ang mabuting tao. Hindi nakaimik si Thea. Pinagsalikop ni Rebella ang kanyang mga kamay bilang palm at tumalikod na para umalis. Sa sandaling iyon ay tumaas ang kilay ni James nang lumabas ang isang transparent na primordial spirit mula sa kanyang katawan at sinundan siya. Bakit hindi ka nalang magsalita ng malinaw? Bakit dumaan sa lahat ng mga ito? Reklamo agad ni Yanni. Habang pinapanood si James na naglalakad sa gilid at tahimik na umupo, huminga ng malalim si Thea. Ngayon siya ang lehitimong isa, at kami ay naging mga impostor. Wala nang saysay na makipagtalo pa. Hindi ko rin gets. Napatingin si Yaretze kay James. Ngayon mo lang siya na-expose. Bakit hindi mo ginawa? Sinusubukan mo bang lumikha ng kaguluhan sa napakaraming kaharian? Tanong ni Yanni kay James. Ito ang magandang sitwasyong ginawa mo. Worth it bang hayaan ang isang maliit na magnanakaw na guluhin ito? Kinandang ni James ang isang garapon ng Chaos Absinthe, umiinom ng mag-isa, hindi sila pinansin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7525. Sa sandaling iyon, nag-cross-arm si Thea at tumingin sa labas ng main hall, na tila malalim ang iniisip. Sa gilid ng 30 Grand Formation, bubuksan na sana ni Rebella ang porma sayon at aalis nang bigla siyang nilamon ng nakakasilaw na banal na liwanag mula sa likuran. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mahiwagang espasyo, na napapalibutan ng mga kidlat at kulog, na may aura ng Waltraud power na nakapalibot sa kanya. Kinakabahang inilabas ni Rebella ang kanyang sandata at maingat na tumingin sa paligid, handang lumaban anumang oras. Bagamat naabot mo na ang Declan Mahayana rank, ikaw ay nasa antas pa lamang ng kabanalan, isang ethereal at sagradong boses ang biglang umalangaw-ngaw sa misteryosong espasyo. Nanginginig ang buong katawan ni Rebella at gulat na tumingin sa paligid. Sino ito? Ipakita ang iyong sarili at magsalita. Ikaw ay mahusay na nagsasanay sa Marcy Ice Combat Form, patuloy ang ethereal na boses, ngunit napabayan mong isama ang historical power dito. Ano ang nangyayari? Hindi ba't nagtulungan tayo sa Forlatland, gamit ang Unity Formation para tulungan kang madaig ang iyong inner demon? Paano ito muling lumitaw ngayon? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Rebella sa sobrang gulat. Sino ka? Ang Envel Drama, org ay nagmamay-ari ng lahat ng nilalamang karapatang-ari. Buntong hininga, tila hindi mo pa rin naiintindihan, walang magawa ang sagradong boses. Pagkatapos ay ikinwento niya kung paano sila nagkakilala ni Rebella, kung ano ang kanilang naranasan, at kung paano sila nakaligtas ng magkasama, kasama ang kasal ni Truett at ang pagtatatag ng imperyo ng Jade Mora. Matapos marinig ang lahat ng ito, ang puso ni Rebella ay nanginig ng husto, at siya ay labis na nabigla. Guro, hindi ba nasa Jorvan Temple ka? Paano ka biglang? Sigurado ka bang ang nasa templo ay iyong Panginoon? Tanong ulit ng ethereal voice. Natigilan si Rebella, puno ng labis na pagtataka ang kanyang mga mata.
Maaaring hindi ka naniniwala sa lahat ng ito, ngunit maaari kong bigyan ka ng isang paraan upang subukan ito, sabi ng sagradong tinig. Isang scroll na kumikinang na may purple gold na liwanag ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kawalan. Hinawakan ito ni Rebella at iniskan ito kasama si Zen, na mas nabigla. Maaari mong sabihin sa akin anumang oras kung gusto mong umalis, malumanay na sabi ng sagradong tinig, gayunpaman, kung ayaw mong umalis, maaari mo munang tamasahin ang kapalarang hatid nitong kataas-taasang kapangyarihan ng landas. Kahit na lumipas ang hindi mabilang na taon, ito pa rin ang orihinal na oras ng pag-alis mo rito, at walang maaantala. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan si Rebella. Itinaas niya ang kanyang ulo sa pagkamangha. Sabi mo ikaw ang amo ko. Paano mo mapapatunayan? Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang nakasisilaw na pinagmumulan ng landas ang lumabas mula sa kawalan at tuluyang bumalot sa kanya. Kaagad, isang pagoda na naglalabas ng maningning na liwanag ay dahan-daang lumabas mula sa kanyang katawan na may tunog ng paghiging. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Rebella sa pagtataka. Makokontrol mo ang Yonderverse Tower. Para sa kaligtasan ng Forlatland, hahawakan ko ang pagoda na ito sa ngayon, sabi ng sagradong boses. Kapag nakumpirma mo na ang katotohanan, maaari kang pumunta para kunin ito. Napabuntong hininga si Rebella, natalisod at napaupo sa kawalan sa gulat. Iniisip niya kung ang Panginoon sa templo ng Jorvan o ang narito, na hindi pa nakikilala ang kanyang sarili, ay ang kanyang tunay na Panginoon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7526. Sa sandaling iyon, isang nakakakuryenteng surge ang dumaan sa mahiwagang espasyo kung saan nakatayo si Rebella. Biglang nagkaroon ng isang diyosa sa gitna ng pagsabog ng liwanag na kulay ube ginto. Nakasuot siya ng snow white robe at isang katugmang belo na nakakubli sa kanyang mukha, ngunit ang aura ng purple at gintong bumalot sa kanya, kasama ng kanyang matikas na pag-uugali, ay nagbigay sa kanya ng banal at nakakabighani. Chancellor, si Rebella, na paralisado sa pagkabigla, ay bumangon mula sa kawalan. Ako, si Zizel Dalibo, ay nagbibigay galang kay Emperor Kaidan. Ang misteryosong diyosa ay lumuhad sa kawalan, ang kanyang mapuputing damit ay kumikislap, na nagpapakita ng matinding pagpipitagan. Sa isang mabilis na kaluskos, isang banal na latigo ang lumitaw mula sa kawalan, hinampas si Zizel at pinalamang siya. Napabuntong hininga si Rebella, tinakpan ang kanyang bibig nang masira ang likod ni Zizel dahil sa isang nakakatakot na sugat. Dahan-daang bumangon si Zizel ngunit agad din itong hinampas ng walang humpay na latigo. Umalangaw-ngaw ang isa pang malupit na bitek nang lumitaw ang isang sariwang pulang sugat sa kanyang katawan. Chancellor, sumigaw si Rebella, gulat na bumabalot sa boses niya. Habang sinusubukan niyang sumugod upang magpahiram ng tulong, ipinagpatuloy ng banal na latigo ang mabagsik na pag-atake, na naging sanhi ng madugong pagkawasak ni Zizel. Sa sobrang galit, paulit-ulit na tinangka ni Rebella na itulak ang walang humpay na paghampas ng latigo ngunit hindi nagtagumpay. Dahil sa kawalan ng pag-asa, galit siyang sumigaw, "Hindi ikaw ang aking Panginoon. Hinding-hindi sasaktan ng aking Panginoon ang isang babaeng napakalupit ng walang dahilan." Ang kanyang mga salita ay nahulog sa bingi. 3,000 beses na hinampas ng walang awang latigo si Zizel bago tuluyang huminto. Nakahiga si Zizel sa kawalan, ang kanyang katawan ay isang hindi makilalang gulo, na tila walang buhay. Nang samantalahin ang sandali, sumugod si Rebella upang tulungan ang nawasak na si Zizel. Chancellor, gumising ka. Hindi ka maaaring mamatay. Kung kailangan nating mamatay, mahulog tayo sa larangan ng digmaan. Iyan ang pagmamalaki at espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa mga pakiusap ni Rebella, dahan-daang iminulat ni Zizel ang kanyang mga mata, na mukhang mahina. Nang makita ito, itinaas ni Rebella ang kanyang ulo, sumisigaw sa pighati at galit, "Demonyo! Ipakita ang iyong sarili. Huwag magtago sa mga anino." Ang imperyo ng Jade Mora ay hindi kailanman nagkikimkam ng mga duwag, at hinding-hindi tayo yuyuko sa sinumang malupit kahit sa pagkatalo, haharapin natin ang ating mga kaaway ng buong tapang. Novel drama, org habang nagsasalita siya, isang longsword na kumikinang na may lilang liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay.
Habang siya ay naghahanda sa pakikipaglaban ng desperadong, hinawakan ng mahinang Zizel ang kanyang kamay. Gagawin ko ito. Hindi ko siya masisi, bulong ni Zizel. Nagalit si Rebella. Chancellor, nawala ka na ba sa isip mo? Ang impostor na ito. Siya ang tunay na Emperador Kaidan. Nahihirapang magsalita si Zizel. Ang paraan ni Emperor Kaidan ay galitin ang kasamaan at ipaghiganti ang bawat pagkakamali. Nanginginig si Rebella, nabaluktot ang mukha sa masalimuot na emosyon. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalinlangan kung ito ba ang kanyang amo, nang makitang kinilala siya ng matalinong si Zizel. Pagkatapos, dahan-daang bumaba mula sa kawalan ang isang makisig na lalaki sa isang itim na damit, na nagmumula sa isang sagradong liwanag. Nang makita siya, natigilan si Rebella. Ikaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7527. Sa likod ng kanyang mga kamay, matamang tinitigan ng makisig na lalaki ang dagwang si Zizel. Sana mapatay kita sa isang hampas lang. Sa kabila ng matinding sakit, ilang beses na pinilit ni Zizel na bumangon ngunit hindi ito makayanan. Napapikit si Rebella, muling ay nalalayan si Zizel, na pinipigilan ang mga luha. Kahit na ikaw ang tunay na Panginoon, kahit na kaya mong magpasya sa buhay at kamatayan sa isang salita, hindi mo ba dapat hayaang mamatay ang mga tao kahit alam mo kung bakit? Nagbigay ng mahusay na serbisyo si Zizel sa imperyo ng Jade Mora. Kung wala siya, ang imperyo ay hindi mangangibabaw sa napakaraming kaharian, ni magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan ngayon. Galit niyang tinitigan ang lalaki. Noong Great Battle, ginamit niya ang kanyang karunungan para masigurado ang tagumpay para sa imperyo at ipinagtanggol ang napakaraming kaharian, na nagpapahintulot sa iyon na harapin ang mabibigat na mga kaaway sa Zymergy ng walang kaguluhan. Kahit wala siyang merit, nagsikap siya. Bakit ganito ang pakikitungo mo sa kanya sa sandaling bumalik ka? Napapikit si James nang makitang mahigpit na hawak ni Rebella si Zizel. Grabe ka talaga. Kahit si Rebella ay handang protektahan ka sa kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, tutulungan ka pa rin ba nilang bilangin ang pera kung ibinenta mo ang buong napakaraming kaharian? Natigilan si Rebella. Bahagyang napabuntong hininga si Zizel, hindi ako kasing mali siya gaya ng iniisip mo. Talaga, malamig ang boses ni James. Para sa iyong plano, isakripisyo mo ang buong Doom Race at kahit napatayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Genesis World. Hindi ka lang mali siya. Ikaw ay baliw at lubos na masama. Dahan-daang pumikit si Zizel. Para sa Jade Mora Empire at Emperor Kaidan, lahat ng ito ay kailangan. Isa itong pagsubok na babad sa dugo. Kung gayon, dapat akong magpasalamat sa iyo, panunuya ni James. Kung hindi ako nagbalik, mas marami pa bang buhay na nilalang sa napakaraming kaharian ang magdurusa, naging mga sangla lamang sa iyong laro, na may bilyon-bilyong buhay sa iyong pagtatapon. Hindi makapaniwalang tumingin si Rebella kay Zizel. In my plan, it should be near the critical point, mahinahong sabi ni Zizel. Hindi ko lang ine-expect na babalik ka agad. Nang marinig ito, natawa si James sa galit. Ang iyong tinatawag na kritikal na punto ay kapag hinayaan mo ang Doom Race na maging napaka-arrogant at walang batas, sa ilalim ng bandila ng Jade Mora Empire, na nag-uudyok sila ng universal na puot. Pagkatapos ay hinihimok mo sina Truett, Rebella, at Wyatt na sundin ang opinyon ng publiko at isagawa ang Doom Race, gamit ang kanilang dugo upang bigyang daan ang kanilang prestihiyo at mapagpasyang aksyon. Sa oras na iyon, silang tatlo ay magkakaroon ng walang katulad na prestihiyo sa napakaraming kaharian, at ang imperyo ng Jade Mora ay talagang magiging pinaka-iginagalang at iginagalang na pinuno. Nakakunot ang noo ni James habang nakatingin kay Zizel. Plano mo bang gamitin ang dominasyon ng Jade Mora Empire bilang pinakadakilang sorpresa at regalo sa aking pagbabalik? Matapos ihayag ni James ang kanyang plano, dahan-daang iminulat ni Zizel ang kanyang mga mata, saka muling pumikit ng walang salita. Tumingin si Rebella kay Zizel na para siyang demonyo. Chancellor, totoo ba ang sinabi niya? Yan ba talaga ang iniisip mo? She thinks more than you can imagine, with a heart even bigger and more ruthless. Sinadya ni James ang bawat salita habang nakatitig kay Rebella. Naniniwala siya na ang pagtutulak sa Doom Race upang patayin ang mga inosente sa napakaraming kaharian ay malulutas kay Lirenling ang Tribulation Foamy,
na pinipilit ang muling pagkakatawang tao ng Sorremsia ng Wait Arapath na nakatago sa napakaraming kaharian, at kahit naganap itong mapuksa. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Zizel sa pagkabigla bilang tumingin siya kay James. Hindi mo magagawa ito ng mag-isa. Umiling si James. May mga bagay na maaari mong kalkulahin, ngunit ang ilan ay hindi mo magagawa. Sa kanya pinandilatan si Zizel. Sino ang nagtuturo sa iyo sa mga hanggal na aksyon na ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7528. Rebela ay ganap na nataranta. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat na maging isang tagapakinig sa presensya ng dalawang makikinang na isip na ito. Ang pagiging komplikado at ang mga pagkana sa paglalaro ay napakalaki, na nagpapadala ng mga tingles sa kanyang anit. Nanatiling tahimik si Zizel, na tumugon sa lahat ng katahimikan. Sa mahinang tunog, hinawakan ni James ang kwelyo ni Zizel at hinayla siya pataas. Si Silver ba, Yegor, Lady Herodias, o iba pa? Nanatiling tahimik si Zizel sa kabila ng nakamamatay na tingin ni James. Nakatayo sa malapit, labis na kinabahan si Rebela, sa takot na baka patayin ni James si Zizel sa sobrang galit. Sa sandaling iyon, muling naganap ang isang misteryosong spatial fluctuation. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Thea. Lumapit siya at hinawakan ang wrist ni James. Mayroong higit sa isang tao na tapat sa iyo at may kakayahang magdulot ng gulo at gumawa ng mga bagay. Para sa mga matalinong tao, hindi mo sila mapipigilan kung handa silang magsalita. Kung hindi makakatulong ang pagpatay sa kanila. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni James na tila naiintindihan ang kanyang punto. Dahan-dahan niyang binitawan si Zizel. Sinalo siya ni Thea at binalot ng purple na homeroom aura, na tuluyang gumaling. Pagkatapos, ikanaway ni Thea ang kanyang kamay, at isa pang magandang figure ang gamulong sa paanan ni James. Nang makita ang taong ito, hindi lang natulala sina Zizel at Rebela, pati na rin ang ekspresyon ni James ay nagbago. Kayong mga kasuklam-suklam na nilalang, how dare you treat me so rudely? Buntis ako sa tagapagmana ng Doom Race Leader. Hinding-hindi ka patatawarin ng Dooms. Ang figure sa una ay galit na galit. Nang makita si Zizel, humakbang siya na parang may hawak na lifeline. Chancellor, iligtas mo ako. Dinadala ko ang anak ni Wyatt. I can't lose it. Enough. Nagdilim ang mukha ni Zizel habang malamig na sinabi, Yornima Dalibor, hindi pa nakasama si Wyatt. Paano mo dinadala ang anak niya? Natigilan si Yornima, pagkatapos ay mabilis na sumagot, nagsisinungaling ka. Hindi mo kami kilala ng lubusan. Kami ay mag-asawa. Paano? Lahat ng tungkol sa Doom Race ay nasa ilalim ko. Malamig na tumingin si Zizel kay Yemima. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman kung kasama mo si Wyatt? Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yemima. Tumigil siya sa pagmamakaawa at dahan-daang tumayo. Talagang napakatalino mo. Pinandilatan ni Yornima si Zizel. Sa tingin mo ba ay napakatalino mo habang lahat ng nasa Doom Race ay tanga? Walang ekspresyon na tinitigan siya ni Zizel at nanatiling tahimik. Itinaas mo ang Dooms mataas, ibinigay sa amin ang lahat, pinahintulutan kaming gawin ang anumang bagay nang walang mga paghihigpit. Sa tingin mo ba naging mabait ka sa amin? Nagnganga ang ngipin ni Yornima. Hindi, pinalaki mo kami bilang mga target, bilang mga hiling na bato at mga tupang alay. Hinayaan mo ang Dooms na gumawa ng hindi mabilang na mga kalupitan, sinisira ang aming reputasyon sa Aedmora Empire at ang napakaraming kaharian, na gumawa ng maraming mga kaaway hanggang sa kami ay naging target ng puot ng lahat. Ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong masamang plano upang palakihin ang prestihiyo ng OMOK na tinatawag na Jademora Empire na iyong pinaglilangkuran. Nanginginig si Yemima habang nakaturo kay Zizel. Anong klaseng nilalang ka? Galing ka ba sa Doom Race? Para iwanan ang sarili mong bloodline forum na kasuklam-suklam na tao, wala kang kahihiyan. Sa pagharap sa galit na mga akusasyon ni Yemima, nanatiling walang kibo si Zizel, na para bang nararapat ang lahat ng insulto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7529. Wyatt is a worthless man, nanunuya si Yemima sa galit.
Ang marangal na pinuno ng Doom Race ay sumusunod sa iyong bawat salita ng walang bahid ng espiritu ng pagkalalaki o pagmamataas. Siya ay ganap na hindi karapat-dapat na manguna sa karera. Kaya, sa wakas ay nagsalita si Zizzle. Buntis ka sa anak ng ibang lalaki, at hindi alam ni Wyatt. Ha 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 ha, biglang humagalpak ng tawa si Yermima. Ang bata sa tiyan ko ay hindi ordinaryong bata. Kahit kumpara sa dalawang homegrown children ni James, ang kanyang katayuan at posisyon ay higit na nakahihigit. Sa mga salitang ito, nagpakita ng kakaibang ekspresyon sina Zizzle, James, at Thea. Sa sandaling iyon, lumayo si Yemima kina James, Zizzle, at Thea, tumatawa ng galit sa halos nagbabantang paraan. Alam mo ba kung sino ang bata sa tiyan ko? Siya ang reincarnation ng Wait Arapath. Muli kong inisip ang kataas-taasang landas, kaya kapag ipinanganak ang batang ito, ako ang magiging ina ng kataas-taasang landas. Sa oras na iyon, maging ang imperyo ng Jade Mora, ang napakaraming kaharian, o si Emperor Caden, lahat ay luluhod sa aking paanan at magpapasakop. Pagkasabi nito, tinuro ni Yemima sina James, Thea, Zizzle, at Rebella. Kung may sense ka, lumuhad ka at magpasakop sa akin ngayon. Kapag isinilang ang kataas-taasang landas, may pagkakaloob ko sa iyo ang isang disenteng ausya. Kung manggahas kayong kumilos ng may pagmamataas o kahit na magtangkang patayin ako, kung gayon kayong lahat ay mamamatay, ang inyong mga kaluluwa ay magkakalat, ang buhay at kamatayan ay mamamatay. Ha 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 ha, nang makita ang nakakabaliw niyang pagtawa, nagpalitan ng tingin sina James at Thea. Noong una ay inakala nila na ang batang dinala ni Yemima ay may kaugnayan kay Wyatt, isang ninakaw lamang na kalahati ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ngayon ay tila nakipag-alyansa nga siya sa espiritu ng kaluluwa. Dahil dito, hindi na kailangang isaalang-alang si Wyatt. Sa sandaling iyon, biglang naglabas ng dalawang nakakatakot na pulang sinag ang mga mata ni Yemima. Gayunpaman, hinding-hindi ako papayag na magsumite si Zizzle Dalibor. Hindi kailanman. Habang nagsasalita siya, gumalaw siya ng napakabilis at humampas kay Zizzle. Sa kritikal na sandali, hinawakan ni James ang isang kamay, at isang nakakatakot na Supreme Path Source ang bumaril, agad na bomb-alot sa rumaragasang Yemima. Sa isang malakas na kalabog, tumama ang welga ni Yemima kay Zizzle sa light shield na nabuo ng pinagmumulan ng path at pilit na napaatras. Sa loob ng light orb ng pinagmumulan ng landas, si Yemima ay nagngangalit at patuloy na umaatake, bawat pag-atake ay mas marahas kaysa sa huli. Nang makita ito, parehong nagbago ang mga mukha ni Zizzle at Rebella, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi nila akalain na ang karaniwang magiliw na si Yemima ay maaaring magkaroon ng ganoong lakas. Mula sa lakas ng kanyang mga pag-atake sa light orb, tila kahit na ang Grand Patriarchs ng Jade Mora Empire ay maaaring hindi siya matalo. Maya-maya, biglang umungal si Yemima sa loob ng light orb. James Caden, sa tingin mo ba ang pagkukulong sa akin ay magdadala sa iyo ng tagumpay? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mawawala sa iyo ang lahat sa napakaraming kaharian, kasama na ang iyong mga tinatawag na kapatid sa buhay at kamatayan. Magiging kaaway mo silang lahat, at magkakapatayan kayo, dugong dumadaloy sa mga kaharian. Ha 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 ha, hindi lang yan, may regalo din ako sa'yo, may suka ka ng dugo sa galit, ha 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 ha. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mabangis na si Yemima sa loob ng light orb. Si Thea, Zizzle, at Rebella ay mukhang malungkot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7530. Bigla, si Yemima ay nabaliw, namimilipit sa matinding paghihirap na parang nagdurusa ng walang katapusang pagdurusa. Ang kaninang tawa niya ay nauwi sa hysterical na hiyawan. Nang masaksihan ito, iniunat ni James ang kanyang kamay, na nagdaloy ng tuloy-tuloy na daloy ng siksik at banal na pinagmumulan ng landas patungo sa liwanag na globo. Ang orb ay umugang ng husto, itinaas sa hangin, at nagsimulang umikot ng mabilis pakaliwa. Sa loob, ang mukha ni Yemima ay mabilis na lumipat sa pagitan ng kanyang mukha, ng isang fox, at ng hindi pamilyar na babae, na lalong nagiging mabangis at malupit. She's absorbing your path source, gulat na bulalas ni Thea. Anong nangyayari? Napagtanto din ito ni James at sinubukang bawiin ang kanyang kamay,
ngunit pinigilan ito ng hindi nakikitang puwersa. Nang makita ito, agad na nagpadala si Thea ng 2 stream ng sagradong homeroom aura sa light orb. Sa isang malakas na pagsabog, ang orb na naglalaman ng Yemima ay sumabog. Sa sandaling iyon, mabilis na binawi ni James ang kanyang kamay, at nakita niya ang isang maitim na simbolo ng swastika na may marka sa kanyang palad. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Thea. Tinitigan ni James ang simbolo sa kanyang palad, saka napangiwi. Nakikilala mo ba ang simbolo na ito? Ito ay isang marka ng swastika. Namutla ang mukha ni Thea. Paano siya nagkaroon ng sagradong simbolo ng 5 Shadowborns? Baka sa mukha ni James ang matinding pag-aalala habang pinagmamasdan ang buzzing light orb na lumilipad pabalik sa kanila. Nabagabag siya sa pinagdaanan ni Yemima na hindi lamang dalhin ang kalahati ng kaluluwang espirito ng reincarnated na Wait Ara Path kundi makisali rin sa 5 Shadowborns. Nanatili sa kanyang alaala ang nakakakilabot na pagsipsip na ngayon lang niya naranasan. Kung ang bata ay tunay na kalahati ng kaluluwang espirito ng reincarnated na Wait Ara Path, hindi sana ito nagkaroon ng kapangyarihang sumipsip ng kanyang pinagmumulan ng landas, dahil isa na siya sa Supreme Path. Ang tanging paliwanag ay nasa misteryosong marka ng swastika. Sa sandaling iyon, ang boses ni Franna ay umalangaw-ngaw sa isip ni James. Kakaiba ang babaeng ito. Huwag maghanap ng kaluluwa o subukang patayin siya. Dapat siyang selyado. Kumunot ang noo ni James at ipinadala ang kanyang boses, kahit hindi mo siya makita. Imposibleng makakita ako, bumantong hininga si Franna. Para sa kaligtasan, pinakamainam na gamitin ang 49 Taoisms para selyuhan siya at pagkatapos ay i-embed siya sa Kylo Rose Supreme Scepter para sa unti-unting pag-unawa. Nang walang ibang salita, nakaupo si James na naka-cross-legged, isang mabilis na umiikot na daon na sacred lotus na binuhat siya sa hangin. Ang kapangyarihan ng 49 na Taoism ay nagtipon sa kanyang mga kamay at lumundag patungo sa pinagmumulan ng daanan na light orb na nakapaloob kay Yemima, na bumubuo ng isang siksikan na hanay ng mga sagradong simbolo ng path sa paligid nito. Seal, sigaw ni James. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang komplikadong selyo, at hindi mabilang na mga simbolo ng path ang mabilis na nagtagpo at nagsanib sa liwanag na globo. Kaagad, si Yemima sa loob ay nagpakawala ng malamig na hiyaw, na para bang tinitiis sila ng mga pagpapahirap per nanogram impyerno, ang kanyang boses ay nagpapagapang sa balat ng lahat. Noon lang, isang itim at puting liwanag ang bumaril mula sa katawan ni James, dumiretso sa sealed light orb. Damn fish, itigil mo na yan. Sigaw ni James. Nagpadala siya ng makapal na pinagmumulan ng daanan na naging isang higanteng kamay, na humahawak sa itim at puting liwanag. Gayunpaman, nang malapit ng sakupin ng kamay ang liwanag, isang madilim, nakakatakot na swastika ang bumaril mula sa selyadong light orb. Sa isang malakas na kalabog, ang kamay ng pinagmumulan ng landas ni James ay bumangga sa swastika at nabasag. Sinasamantala ang sandali, ang itim at puting liwanag ay dumaan sa sealed light orb. Hahaha, James Caden, balang araw, babayaran kita ng dugo para sa lahat ng kahihiyan na ginawa mo sa akin. Umalangaw-ngaw ang matalas at buong boses ni Yeria. Ang Path Source Light Orb, na napapalibutan ng umiikot na mga simbolo ng path, ay mabilis na lumiit sa isang madilim na berdeng bola ng enerhiya, ang ibabaw nito ay dumadagandong sa kidlat at nakakatakot na enerhiya. Bumagsak ang katahimikan. Naging tahimik ang buong eksena. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7531. Titig na titig sina James at Thea sa selyadong energy ball na umaaligid sa ere. Samantala, sina Zyzel at Rubella ay nagsuot ng mga blankong ekspresyon habang sila ay nakastar sa iisang direksyon, na parang petrified. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni James ang selyadong energy ball at huminga ng malalim. Gusto mo siyang iligtas pero natulungan mo ang babaeng iyon, sabi ni Thea, halata ang kanyang kawalang kasiyahan. Ibinaba ni James ang ulo at bumantong hininga. Gusto ko lang malaman kung bakit. Sige. If that's what you say. Lumingon si Thea at tinignan siya sa mata. Kumakain ka na ba ng guilt? Naaawa ka ba sa kanya? Nanatiling tahimik si James. Napatingin si Thea sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, inilahad niya ang kanyang kamay. Ha? Natarante si James. Give it to me, malamig na sabi ni Thea.
Hayaan mo akong hawakan ito kung sinadya mo ang bawat salitang sinabi mo. Tumigil sandali si James. Kailangan nating ilagay ito sa loob ng Kylo Rose Supreme Scepter. Hindi namin ito maaaring iwanan ng walang pag-aalaga sa Health Realm and, give me the Kylo Rose Supreme Scepter too, then. Pinutol siya ni Thea. Power-wise, mas malakas ako kaysa sa iyo ngayon. Ngumiti ng pilit si James at ipinaalam kay Thea ang mga iniisip. Ang Cetro ay kasalukuyang nasa pag-aari ni Lysia. Once we meet her, I'll get it back and, bago pa siya makatapos, inagaw ni Thea ang selyadong energy ball sa kanyang kamay. Okay. Pagkatapos, itatago ko muna ito sa ngayon. Nawalan ng masabi si James. Kahit anong sabihin niya ay parang wala sa lugar. Kung may nakitang pag-aatubili si Thea sa boses nito, tiyak na mag-iinit ang ulo niya. Kung nagalit siya kaya nagpa siyang umalis, maaaring gumugol si James ng maraming panahon sa pagsisikap na bawiin siya. Matapos masecure ang sealed energy ball, ibinaling ni Thea ang tingin kay Zizzle at Rebella. May nakita silang dalawa na hindi dapat. Aalagaan mo ba sila? O dapat ako? Nagmamadaling sumagot si James, we can trust them. Sa tingin ko, sapat na kung buburahin natin ang mga alaala nila sa nangyari. Nakita niyang umikot ang mga mata ni Thea bago ito nag-teleport, na wala sa paningin. Nakahinga ng maluwag si James. Natatakot siya na baka ipilit ni Thea na patayin ang kanyang dalawang mahalagang katulong sa galit. Pagkatapos ng lahat, walang paghuhula kung ano ang maaaring magdulot ng paninibugho sa isang tao. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan para burahin ang mga alaala ni Rebella at Zizzle sa nangyari kay Yemima. Pagkatapos, tumahimik siya. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng dalawang babae, namulat. Zizzle, matalino kang tao, panimula ni James. You have to thank my wife for the fact that you're still standing there right now. Exazel took a deep breath and got down on one knee. Salamat sa pagpapakita ng awa sa akin, Emperor Kaden. Hindi pa ito nakapagpas siya kung papatayin kita o hindi, sabi ni James. Ngunit kailangan mong sabihin sa taong nasa likod mo na tumuon sa pamamahala sa mga panloob na gawain ng Jade Mora Empire at pagpili ng mga tamang taong gagamitin. Kailangan ng lahat na magtulungan upang kumbansihin ang impostor na kami ay gumagalaw ayon sa kanilang plano. Sa huli, kung magkano ang makukuha mo at ng taong iyon mula sa impostor ay nakasalalay sa iyong mga kakayahan. Inangat ni Zizzle ang kanyang ulo. Paano ang muling pagkakatawang tao ni Wait Ara na Soremsia? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, sabi ni James, umiling-iling. Bumalik ako partikular para hawakan ito. Natahimik si Zizzle. Ibinaling ni James ang tingin kay Rebella at ngumiti. Napagdesisyonan mo na ba kung ako ang totoo o hindi? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7532. Nakatingin si Rebella kay James, nanlilisik ang mga mata. Ako, nalilito ako. Ayos lang, tumawa si James. Sundin mo lang ang mga tagubilin ko. Kailangan mong makipagsapalaran, ngunit sa huli, mauunawaan mo kung bakit ko hiniling sa iyo na gawin ang mga bagay na ito. Napakurap si Rebella. Paano si Truett at ang iba pang War Kings? Itago ito sa War Kings sa ngayon, patuloy ni James. Tungkol kay Truett, hindi siya ang tamang tao para sa posisyon ng Grand Steward kung hindi niya makita ang isang simpleng trick na tulad nito. Bumantong hininga si Rebella at ibinaba ang tingin. Ako lang yata ang tanga sa grupo na walang kahit kaunting clue. Hindi. Ibinaling ni Zizzle ang mga mata kay Rebella. Mayroon ding Wyatt at Clayton. Hindi na nakaimik si Rebella. Ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Kailangan ninyong dalawa ng sapat na lakas at kasanayan para makumplito ang mga paparating ninyong misyon. Itinaas niya ang isang kamay at inihagis ang dalawang sinag ng pinagmumulan ng landas, na nagniningning ng sagradong liwanag, sa katawan ni Zizzle at Rebella. Bahagyang kinilig ang dalawang babae bago umupo sa gitna ng hangin. Mabilis silang nagtrabaho sa pagsipsip at pag-optimize ng mga bagong kapangyarihan. Ilang sandali pa, ang matinding dami ng Hadoufen Light ay lumabas sa katawan ni Zizzle. Nagpakita siya ng aura sa antas ng Supreme Emperor habang tumataas ang kanyang kapangyarihan. Samantala, si Rebella ay kumikinang na may kulay rosas na ilaw sa kabuuan at dahan-daang umikot.
Ang kanyang aura ay tumaas sa antas ng hari ng landas. Maya-maya'y nagmulat na ang dalawa. Ang dalawang babae ay nagulat at natuwa sa kung gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan. Sa kaunting tulong mula kay James, mayroon na silang kapangyarihan na higit pa sa mga makaranasang Grand Patriarch ng Jade Mora Empire. Ituloy mo ang iyong mga tungkulin pagkatapos nito, bilin ni James. Hindi mo maisisiwalat ang tunay kong pagkatao, ni mailantad ang impostor sa iba. Sa antas ng iyong kapangyarihan ngayon, kahit si Lord Goyo ay hindi masusuri ang iyong mga kaluluwa. Bahagyang kumunot ang noo ni Zizzle. Ano ang susunod mong plano? Sumagot si James, gagawin ko rin ang parehong bagay sa inyo, iyon ay, ang paghahanda at paghihintay sa tamang oras. Guro, nagmamadaling sinabi ni Rebella, nabigyan mo ako ng proteksyon sa ganitong paraan, ngunit marami kang ibang babaeng tagasunod, tulad ni Nazacia at Adair. Kung susubukan ng impostor na ay patong ang kanyang mga kamay sa mga babae sa pamamagitan ng paggamit ng iyong pagkakakilanlan. Sa palagay mo, bakit ko inihayag sa iyo ang aking tunay na pagkakakilanlan sa unang lugar? Pinutol siya ni James. Natigilan si Rebella. Matigas na sinabi ni James, kung hindi mo sila mapoprotektahan, sisiguraduhin kong mananatili kang walang asawa para sa kawalang hanggan. Hindi man lang nakaisip si Rebella ng sagot tungkol doon. Ang espasyong ito ay umiiral ng walang limitasyon sa oras. Inayos ni James ang likod. You two can stay here and use this chance to refine your powers. When you head back outside, it'll be the same moment you first came here. Tapos, tinuro niya si Zizzle. Dapat mong turuan ang inosenteng babaeng ito ng higit pang mga bagay sa halip na gugulin ang iyong oras sa pagplano ng mga pukana. Pagkatapos ng lahat, itinaya niya ang kanyang sariling buhay upang protektahan ka. Pagkasabi nun, nag-teleport si James at nawala sa pwesto. Mabilis na tumayo si Rebella at Zizzle at tumingin sa paligid. Umalis siya ng ganon-ganon lang. Malungkot na ungol ni Rebella. Tinukso siya ni Zizzle, ang mga mata lang niya para sa asawa niya. Tsaka, sa tingin mo ba, magkasama ang leon at ang mga daga? Natahimik si Rebella. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinaman niya ng tingin si Zizzle. Sino ang tinatawag mong daga dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7533. You're missing the point here. Anyway, let me teach you a few tricks first. Otherwise, he'll keep calling me the bad guy. Hinawakan ni Zizzle ang braso ni Rebella at hinayla siya. Nagtungo silang dalawa sa isang sulok kung saan pinakamataas ang konsentrasyon ng pinagmumulan ng landas. Samantala, nakatayo si Lizzie sa tuktok ng isang bundok sa loob ng Forbidden Bloodshade ng Great Historial Land. Bahagyang umindayog ang mahaba niyang buhok sa simoy ng hangin. Sa kanyang likuran, tahimik at matiyag ang naghihintay sa kanyang magsalita ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na may puting buhok. Tapos ka na bang magsalita? Sa wakas ay binasag ni Lizzie ang katahimikan. Bahagyang tumango ang lalaking maputi ang buhok. Oo. Isang impostor. Ngumisi si Lizzie. Of all people, he decided to impersonate my master. Hindi ba humihiling lang na mahuli siya? Hindi sigurado ang lalaki kung ano ang isasagot. Sa palagay mo, bakit pinahintulutan ni Master ang mga aksyon ng impostor? Tanong ni Lizzie. Umiling ang maputing buhok. Palaging may mga dahilan si James sa paggawa ng mga bagay sa isang tiyak na paraan. Minsan, kahit ako ay hindi. Ikaw, Zovian Bentley, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Humarap sa kanya si Lizzie. Anong balak mong gawin pagkatapos nito? Nagsalubong ang kilay ni Zovian. Bumantong hininga siya, nag-resign na ako sa posisyon ko sa Jade Mora Empire. Ngayon, plano kong umalis kasama ang partner ko. Paano kung sabihin kung gusto ko siyang kunin bilang aking disipulo? Muling putol ni Lizzie. Agad na inangat ni Zovian ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Yan. Pinaikit ni Lizzie ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba hindi ako sapat para maging guro niya? Napaatras si Zovian at bahagyang yumuko. Si Ms. Lizzie ay isang banal na nilalang. Ikinararangal ni Thora na maging guro kanya. Magaling. Tumango si Lizzie. Then, let your wife stay here. I need you to run an errand immediately. Si Zovian, na nakakaramdam ng pagkalito, ay inilipat si Thora mula sa kanyang storage space.
Pagkatapos, hinintay niya ang susunod na pagtuturo ni Lizia. Ipadala ang aking mga utos sa lahat sa dakilang lupang pangkasaysayan. Simula ngayong araw, isasara na namin ang lahat ng mga entry sa isang dakilang lupang pangkasaysayan. Ang mga miyembro ng dakilang lupang pangkasaysayan ay ipinagbabawal na makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ay ipapatupad kaagad. Si Lizia ay gumawa ng isang make-and-tab na token sa harap ni Zovian sa isang iglap. Hindi inaasahan ni Zovian ang ganoong utos. Ms. Lizia, sinabi ni James na humiga muna tayo at mag-observe muna. Ako ang kasalukuyang may-ari ng Great Historical Land, dahan-daw ang sabi ni Lizia. Ako ang magpapasya kung papasukin ba natin o palabisan ang mga tao sa lugar. Nauutol na sabi ni Zovian, pero, yun ay. Susunod ka ba sa utos ko o hindi? Nagbabantang tanong ni Lizia. Mabilis na kinuha ni Zovian ang token at tumango. Nagcast si Lizia ng sinag ng purplish gold light kay Zovian, na naging isang matandang lalaki na may kulay abong buhok. Napasigaw si Thora nang makita ang bagong hitsura ni Zovian. Kinakabahang tanong ni Zovian, Ms. Lizia, bakit mo? You need a disguise. Isa rin itong parusa mula noong pinagdudahan mo ako kanina. Ngumiti si Lizia ng delikado. I'll turn you into a cute little piglet kapag hindi ka umalis ka agad. Nanlamig ang gulugad ni Zovian. Nag-teleport siya bago pa man siya makapagpaalam kay Thora. Itinoon ni Lizia ang kanyang tingin kay Thora, na nakatingin pa rin sa kinatatayuan ni Zovian. Sumunod ka sa akin, binibini. Kailangan mong maging masunurin. Kung hindi, makikita mo kung ano ang mangyayari kapag masama ang pakiramdam ko. Tumalikod si Lizia at naglakad palayo, isang mapusyaw na si Thora ang nagmamadaling sumunod sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7534. Sa madilim na mundo, isang globo ng dugong pula, nakamamatay na enerhiya ang pumailan lang mula sa malayo, huminto malapit sa pasukan sa Yin's Void. Mula sa bowl ang ito ng enerhiya ay lumabas ang isang matangkad, gwapong lalaki na nakasuot ng itim na damit. Isang napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya ang lumabas mula sa lalaki at sa kanyang espada. Ito ay si Jacopo, na dumating sa isang lihim na misyon mula kay James, na nagsagawa ng isang masalimuot na plano sa Yin's Void. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng takot sa lugar. Ang mga nilalang na nagbabantay sa pasukan ng Yin's Void ay nagulo. Siya na, demonyo iyon. Nandito na naman siya. Ay, hindi pa ba siya tapos sa atin? Ganon na ba siya kasaya sa pagpatay? May nagpaalam sa 4 na simbolo na ang demonyo ay bumalik na. Palakasin ang mga base ng formation at taasan ang antas ng depensa. Magpadala ka agad ng mga reinforcement. Ang kanyang pamatay na enerhiya ay tila mas malakas kaysa dati. Anong klaseng demonyo ang kinakaharap natin? Sa gitna ng kaguluhan sa loob at paligid ng formation na nakapalibot sa Yin's Void, naglabas si Jacopo ng isang bote ng alak at uminom ng napakalaking lagok, na tila walang pakialam. Nakakapagtaka, ang pagkilos na ito ay nagpapataas lamang ng pagkabalisa ng iba. Ito ay isang kilalang-kilalang ugali ni Jacopo. Sa tuwing umiinom siya ng alak, sinusundan ito ng patayan. Ang mga lalaking ito, na naglilingkod sa ilalim ni Lord Goyo, ay walang ideya kung sino si Jacopo o kung saan siya nagmula. Sa unang pagkakataong lumitaw si Jacopo, kinatay niya ang mahigit 10,000 Zeklan rank cultivator at mahigit 200 cultivator ng Xerxo, Yitro, at Soma Deklan ranks. Mas malaki sana ang pagkalugi nila kung hindi nakialam si Gladwin para pigilan si Jacopo noon. Sa kanilang kakilakilabot, muling lumitaw si Jacopo di nagtagal pagkatapos nito, na may mas malakas at mabangis na pag-atake. Sa ikalawang pag-atake, pinabagsak niya ang mahigit 30,000 Zeklan rank cultivator at mahigit 500 Deklan rank cultivator. Nagbigay pa ng kritikal na suntok si Jacopo kay Gladwin. Ginawa ng 4 na simbolo ang lahat ng kanilang pagsisikap na pigilan si Jacopo at pigilan ang ganap na pagkalipol. Hindi nila inaasahan na makikita siya muli ng ganoon kaga. Parang may matinding sama ng loob sa kanila ang lalaki. Biglang inihagis ni Jacopo ang walang laman na bote sa porma sayon na bumabalot sa Yin's Void. Sa isang dumadagandong na boom, ang porma sayon ay nagkawatak-watak sa sandaling hinampas ito ng bote. Kasabay nito,
Ang bote ay nabasag sa milyon-milyong piraso. Nakakatakot, ang mga shards ng salamin ay bumaril patungo sa mga gwardya na nakapwesto sa paligid ng nawasak ng pormasayon, na humihiwa sa kanilang mga lalamunan. Bumagsak sila sa lupa, patay sa loob ng ilang segundo. Pinilit ni Jacopo ang kanyang dila at dahan-daang pumunta sa Yin's Void Territory habang lumulutang sa himpapawid. Habang sumusulong siya, lahat ng kalapit na nilalang, anuman ang kasarian o kultibasyon na ranggo, ay nahulog sa lakas ng kanyang espada. Sa kalaunan, narating niya ang isang dambuhalang, lumulutang na palasyo. Agad na lumapag si Jacopo sa harap ng palasyo. Boom! Ang epekto ng kanyang paglapag ay nakabuo ng malakas, palabas na agos ng hangin. Lahat ng nabubuhay na nilalang na tinamaan ng agos ng hangin ay agad na napunit sa mga katawan na sumasabog. Maging ang napakalaking palasyo ay nanginginig ng husto, na lumitaw sa bingit ng pagbagsak dahil sa agos ng hangin. Sa pagkakataong iyon, umalangaw-ngaw ang nakabibinging dagandong mula sa likod ng palasyo. 4 na malalaking hayop ang lumitaw mula sa parehong direksyon, na naglulunsad sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7535. Ibinuka ng 4 na halimaw ang kanilang mga bibig at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Sa isang iglap, ang mga pag-atake ng yelo, apoy, kidlat, tunog, at sumpa ay itinuro sa Jacopo. Nagningning ang pulang dugong mga mata ni Jacopo habang itinaas niya ang kanyang ulo. Ginawa niya ang Dawn Blaze form, nag-conjuring ng 4 na shadow clone na armado ng mga espada. Ang mga clone na ito ay tumapak sa mga pag-atake ng mga hayop at tumakbo patungo sa 4 na napakapangit na nilalang. Sa sandaling iyon, isang nakamamatay na enerhiyang pulang dugo ang tumagos sa espasyo sa paligid ng napakalaking palasyo. Sabay-sabay, ang mga shadow clone ay sumanib sa kanilang mga espada, na bumubuo ng 4 na spheres ng dugo red sword light. Sa isang kisap mata, ang bawat globo ay tumusok sa isa sa mga katawan ng napakalaking halimaw. Boom! 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 Ang mga katawan ng mga hayop ay sumabog sa hangin. Mula sa unang pagsabog, isang sinag ng berdeng liwanag ang lumitaw mula sa ambon ng dugo at laman. Dumapo ang sinag sa lupa at nag-transform sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga sungay, nakasuot ng berdeng balabal. Bumagsak siya sa isang tuhod, umubo ng dugo. Isa pang sinag ng puting liwanag ang bumaril mula sa ikalawang lugar ng pagsabog. Katulad nito, ang sinag ay naging isang tao na bumagsak sa lupa, nagsusuka ng dugo. Sabay-sabay, ang ikatlo at ika-4 na hayop ay nagbagong anyo sa mga sinag ng pula at kulay abong liwanag sa pagsabog. Isang lalaki at isang babae ang nagkatawang tao mula sa mga sinag at napadpad ng mukha una sa lupa. Samantala, ang 4 na bola ng dugong pulang sword light ay nagsanib sa himpapawid at bumaril patungo sa lupa. Sa paglapag, ang liwanag ng espada ay bumalik sa orihinal na anyo ni Jacopo. Isang bulate, pabo, pagong, at pusa, ang sabi ni Jacopo, umiling-iling sa pagkabigo. Ang 4 na simbolo, wala ni isa sa inyo ang nababagay. Ni isang suntok ay hindi kayo natagalan. Nakakaawa, ang 4 na nasugatan ng mga individual ay nanlilisik sa galit sa mga salitang ito. Ikaw, paano ka naging ganito kabilis? Galit na sigaw ng lalaking may sungay. Anong klaseng halimaw ka? Isang lalaking nakasuot ng puting roba ang tumutol, lahat tayo ay nasa Declan Mahayana rank, ngunit wala kang gaanong kultibasyon gaya namin noong nakaraan. Sino ka? Bahagyang nagtaas-baba si Jacopo. Ang mga natatalo ay hindi maaaring magtanong dito. Sabihin kay Gojo na lumabas ka agad. Sandaling natigilan ang 4 na simbolo. Ang lalaking nauna sa kanila ay naglakas loob na tawagan si Lord Goyo sa ganoong paraan. Hindi nila maiwasang magtaka kung alam niyang nandito si Lord Goyo. Kung ganoon ang kaso, bakit I.N.E pa niya itong gagawin? Hindi ba niya kilala si Lord Goyo na pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian? Ang mga tanong na ito ang pumuno sa kanilang isipan. James Caden, bulalas ng magandang babae na naka-red robe habang itinutulak ang sarili. Siya si James Caden. Siguradong nakadisguise siya. Ang 3 pang simbolo at maging si Jacopo ay tila natigilan. Si James Caden lang ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay, single ng babae sa nagngangalit na mga ngipin.
Ipakilala ang iyong sarili ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Jacopo. Napabuntong hininga siya ng pagod. Mukhang lahat ang natatakot sa aking ama, hindi sa akin. Itinaas ni Jacopo ang kanyang kamay at naglabas ng isang sinag ng swordlight. Sa isang kisap mata, tumama ang liwanag sa lalamunan ng apat na simbolo. Bago nila makumpirma ang pagkakakilanlan ni Jacopo, sumabog ang mga katawan ng apat na simbolo. Ang kanilang mga gininto ang katawan at kaluluwa ay napawi, na naging imposible ang pagbabagong buhay o muling pagsilang. Sa isang sandali, ang palasyo ay nagmistulang isang lugar sa labas ng impyerno, na may mga katawan na nagkalat kung saan-saan. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng palasyo. Yelat, as expected of Clayton's disciple. You're exceptionally skilled. But you honestly think ang mga turo at kaalaman ni Clayton ay makakatulong sa iyo na talunin ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7536. Jacopo ay bahagyang tumagilid ang ulo at nanatiling tahimik. Mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, ang mga patuloy na nagyayabang ngunit tumangging harapin siya ay halos namatay sa pamamagitan ng kanyang kamay. Maya-maya lang, bumukas ang pinto ng palasyo at bumungad ang isang sinag ng kulay purplish gold light, na direktang nakatutok kay Jacopo. Swoosh! Itinaas ni Jacopo ang kanyang espada at hiniwa ang purplish gold beam. Gayunpaman, mas maraming purplish gold beam ang sumunod sa una, na bumaril mula sa parehong lugar. Dodged o deflected ni Jacopo ang mga beam, isagawa ang Teresa stride step at Dawn Blaze form, pagkatapos ay tumalon sa hangin. Excellent moves, umalangaw-ngaw ang boses mula sa loob ng napakalaking palasyo. Maaaring malampasan mo ang iyong ama kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagsasanay. Pero, pinili mong hamanin ako ngayon, ha? Habang nagsasalita ang boses, si Jacopo ay nagbagong anyo sa maraming nagninangas na pulang ilaw na mga espada, na bumubuo ng napakalaking sword formation sa hangin. Sunod-sunod na pumutok ang mga magaan na espada sa napakalaking palasyo sa ibaba. Sumabog ang malalakas na pagsabog habang isa-isang winasak ang mga istruktura ng palasyo, hanggang sa sumabog ang buong palasyo. Ang lakas ng pagsabog ay nagdulot ng bagzo ng hangin. Sa gitna ng mga guho kung saan dating nakatayo ang palasyo, lumitaw ang isang misteryosong lalaki na may kumikinang na puting damit. Ngumuso si Jacopo. Inaasahan kong magmumukha kang mas espesyal o kakaiba. Pero, parang isa ka lang na buhay na nilalang. Sa oras na iyon, hamina na ang hangin. Humalaklak ng mahina ang misteryosong lalaki. Jacopo, mas matapang ka at mas mayabang kaysa sa iyong ama. Marami pa akong maipapakita sa iyo niyan kung gusto mo, nakangiting sagot ni Jacopo. Ngumuso ang lalaki. Lumapit ka sa akin, dala ang lahat ng mayroon ka. Medyo matagal na akong walang laban. Ikaw ang magiging perpektong distraction. Si Jacopo, na umaaligid sa gitna ng kanyang pagkakabuo ng espada, ay iniunat ang kanyang mga braso. Sa halip na umatake, ang pagbuo ng espada ay tumaas sa hangin at naging isang nagniningning na sagradong lotus. Kasabay nito, bumaril si Jacopo sa hangin at mabilis na binago ang kanyang pisikal na anyo, unti-unting naupo sa sagradong lotus. Isang halo na gawa sa Waltraud light ang lumitaw sa likod ng kanyang ulo, na nagbibigay kay Jacopo ng hangin ng kabanalan at solemna. Kanina pa pinagmamasdan ng misteryosong lalaki si Jacopo. Natigilan siya nang makita ang nasa harapan niya. Hindi niya inaasahan na susubukan ni Jacopo ang pakulo nito sa kanya. Goyo, hindi ka ba luluhod sa harap ko? Isang bakal na boses ang lumabas sa bibig ni Jacopo sa sumunod na sandali. Natigilan ang misteryosong lalaki nang maramdaman niya ang kakaibang presensya at aura na nagmumula kay Jacopo. Siya reflexively inayos ang sarili, pagkataranta sa kanyang mga mata. Lord Goyo, ano iyon? Kaya lang, nagmamadaling pumunta si Gladwin sa kabila ng kanyang mga sugat. Nakatitig pa rin kay Jacopo ang misteryosong lalaki. Kumaway siya ng kamay, senyales na tumigil na si Gladwin. Hingal na hingal ang lalaki. Ay, iyan ba ang reincarnated na Soremsia ng Wait Arapath? Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Gladwin. Tumangala siya at sa wakas ay nakita niya si Jacopo. Hindi ba si Jacopo Kayden iyon? Anak siya ni James Kayden. Paano kaya siya ang reincarnated na Soremsia ng Wait Arapath?
Ang pinagmumulan ng landas. Nagsalubong ang kilay ng misteryosong lalaki. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng pinagmumulan ng landas na nabuo mula sa pagsasanib ng 49 na Taoism. Gayun din, ang sagradong lotus ng Supreme Path. Ang mga bagay na iyon ay hindi maaaring muling likhain sa pamamagitan ng imitasyon, kahit na pinag-uusapan natin ang tungkol kay James Caden mismo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7537. Lumabas ng ilang hakbang pasulong ang misteryosong lalaki. Minsan binanggit ng Wait Ara Path na kahit wala ang 49 na Taoism, taglay niya ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo sa pamamagitan ng historical Taoism. Nagtataka ako kung anong anyo ito. Saka muling ibinuka ni Jacopo ang kanyang bibig. Kiren Goyo, gaano kakalakas na magsalita sa iyong Panginoon ng walang paggalang? Nang marinig ang pangalang iyon, napaatras ang misteryosong lalaki at napaluhod. Sir Wait Ara, hinding-hindi ko gagawin. Parehong nagulat at nataranta ang mga tauhan ni Gladwin at Lord Goyo, nakara-rating lang para magbigay ng suporta, nang makitang nakaluhod ang kanilang Panginoon. Samantala, ginabayan ni Jacopo ang mabagal na umiikot na sagradong lotus sa ilalim niya at lumapag sa harap ni Lord Goyo. Ang aura at pressure na nagmumula sa pinagmumulan ng landas sa loob ng katawan ni Jacopo ay napakalaki kaya napilitan din si Gladwin at ang iba pa na lumuhad. Nagsalubong ang kilay ni Jacopo. Bakit ka nandito sa halip na ang 49 na langit? Itinaas ni Lord Goyo ang kanyang ulo. Sir Wait Ara, ang Xanthocos ay nagdulot ng kaguluhan sa Zymergy. Sinamantala ni James Caden ang pagkakataon at nakinabang dito. Nagdulot iyon ng paano ang kaluluwa ko at ang Wuya Demon Slayer Sword? Walang tibo na tanong ni Jacopo. Pakiramdam ni Lord Goyo ay maaaring lumundag ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib nang marinig ang tanong na iyon. Mabilis niyang idinikit ang noo sa lupa at napabuntong hininga. Brilliant! Tumulo ang boses ni Jacopo ng panunuya. Mukhang nawala sa iyo ang lahat tulad ng isang ganap na tulala. Nanginginig si Lord Goyo sa takot. Kahit na hindi siya naglakas loob na magsalita, naroon pa rin ang galit sa loob niya. Pinagtatawanan mo ba ako? Maging ang iyong kaluluwang espiritu ay dinaig ng demonyong iyon ng isang tao, si James Caden. Ano ang inaasahan mo sa akin? Tagasunod mo lang. Reklamo ni Lord Goyo sa loob. Iniwas ni Jacopo ang kanyang tingin at tinungo ang mga bundok sa di kalayuan sa sagradong lotus. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay hinangat ni Lord Goyo ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot. Samantala, tila nalilito pa rin si Gladwin habang nakatingala sa lupa. Nasaan si Sir Wait Ara? Nag-aalalang tanong ni Lord Goyo. Panginoon Goyo, kumunat ang noo ni Gladwin. Sa tingin mo ba ang lalaking iyon ay ang reincarnated na Soremsia ng Wait Ara Path? Sampal. Hinampas ni Lord Goyo ang mukha ni Gladwin ng napakalakas kaya bumagsak ang huli sa lupa. Hindi pa ba sapat na malinaw para sa iyo pagkatapos mong masaksihan iyon ngayon? Nagalit si Lord Goyo. Bukod dito, wala kang lugar para kwestiyonin ang muling pagkakatawang tao ng Wait Ara Path sa pagkakaroon ng Soremsia. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumayo at nagmamadaling sinundan si Jacopo. Bakas sa mukha ni Gladwin ang pagkasilaw. Jacopo Caden. Hindi ba siya ang anak ni James Caden at ang disipulo ni Clayton? Itinuring pa nga siyang pinakamabangis na hari ng digmaan sa mga hari ng digmaan ng Jade Mora Empire. Paano siya biglang na-reincarnated na Soremsia ng Wait Ara Path? May mali tungkol dito. Dapat kong ilantad ang sinungaling na iyon. Pagmumuni-muni ni Gladwin. Agad siyang bumangon at sinundan si Lord Goyo, naiwan ang iba pa nilang mga tauhan na nagtitinginan sa isa't isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7538. Pagkarating ni James at ng kanyang mga kasama sa Estelvervo Holy Site, naging mahigpit ang pag-access sa lugar. Maliban kay Rebella, na panapanahong naghahatid ng mga mapagkukunan sa pagtatanim at pagkain sa pinakamataas na antas sa mga naninirahan, walang sino man ang pinayagang makapasok. Ang lockdown na ito ay tumagal ng 12 ng mga enterpop. Sa kanilang kapangyarihan, madaling masira ng grupo ni James ang 30 Grand Formation na nakapalibot sa Skye. Gayunpaman, pinili nilang huwag. Nais nilang iwasang ilantad ang kanilang mga sarili at alertuhan ang kanilang mga kaaway.
Bukod pa rito, nais nilang lihim na obserbahan kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa mga provokasyon ng impostor. Panghuli, naghintay sila ng ilang miyembro na kumukuha ng mahahalagang impormasyon. Sa huli, nagbunga ang kanilang pasensya at pagsisikap. Nakakuha sila ng mga pananaw sa mga paggalaw ng iba't ibang puwersa. Ang impostor, gamit ang pangalan at katayuan ni James, ay nagpapalawak ng kanyang impluwensya sa buong Jade Mora Empire at iba pang mga kaharian. Ang kanyang unang pangunahing aksyon ay ang paglipat ng balanse ng kapangyarihan sa loob ng administrasyon ng Jade Mora Empire. Sa ibabaw, hawak pa rin nina Truett at Rebella ang pinakamataas na posisyon Grand Steward at Vice Grand Steward, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang impostor na si James ay lihim na naglabas ng isang serye ng mga utos na ay overhaul ang sistema at magtatag ng isang bagong mekanismo ng paghahanda sa digmaan. Binuwag niya ang hukbong imperial. Sa kabila ng maraming pagsalungat, bumuo siya ng 3 legion na binubuo ng mga magsasaka ng 5th Zaclan rank at mas mataas, na hinikayat mula sa lahat ng kaharian. Lahat ng Soma Declan rank cultivators ay na-conscript din sa mga legion na ito. Kasunod nito, ang karamihan sa mga mapagkukunan ng paglilinang at mga kayamanan mula sa iba't ibang mga kaharian ay inihatid sa 3 lehiyon na ito. Si Maxine, Makara, at Wera ay hinirang bilang mga commander. Ang mga pagbabagong ito ay lubos na nagpapahina sa mga posisyon ni Truett at Rebella sa administrasyon. Sa kabaligtaran, si Maxine, Makara, at Etwera, na nangako ng katapatan sa impostor na si James, ay naging 3 sa pinakakilala at promising na mga pinuno sa buong mundo. Sa kabila ng mga kaguluhang ito, nanatiling neutral ang ibang mga hari ng digmaan. Gayunpaman, nakikita na ng mga may matalas na pananaw na ang matagal ng kapayapaan sa imperyo ng Jade Mora at mga kaharian ay unti-unting nahuhulog. Higit pa rito, ang mga tao sa dakilang lupang pangkasaysayan, na tradisyonal na nagsisilbing mga tagamasid o gabay, ay hindi nakialam sa pagkakataong ito. Wala sa mga dakilang patriarch mula sa dakilang lupang pangkasaysayan ang humakbang upang ihinto ang mga pagbabagong ito. Sa tuwing bumibisita si Rebella, nagrereklamo siya tungkol sa sitwasyon at hindi pagkilos ni James. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo para sa paghihiganti, patuloy na tinanggihan ni James. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang hindi pagkakasundo sa mga kaharian, 3 pang bagay ang nakakuha ng interes ni James. Ito ang madilim na mundo na pinamumunuan ni Quattro, mga puwersa ni Skay, at ang Void ni Yin. Ang mga grupong ito ay tila walang pakialam sa mga utos ng impostor na si James at nagpatuloy sa kanilang sariling mga operasyon. Naka-crossleg si James sa isang bulwagan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang sinasamahan ni Yusef ang isang lalaki at isang babae sa loob. Bahagyang napakunot ang noo ng magkapareha nang makita si James na nakadisguise. Your Holiness, the Celestial Sages are here, may paggalang na bati ni Yusef kay James. Tumango si James at ibinaling ang tingin sa Celestial Sages. Matagal-tagal na rin simula noong huli niya silang makita. Ang Celestial Sages ay umabot na sa Declan Mahayana rank. Sa paghusga sa kanilang paglilinang, malamang na sila ay nasa Dakar rank. Si Yusef ay dapat na gumawa ng malaking pagsisikap upang dalhin ang pares dito, isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7539. Ikaw ba ang mahiwagang magsasaka na gumagamit ng Telhervo Holy Site bilang pansamantalang base? Inayos ng Celestial Sage si James na may matalim na tingin. Pwede ko bang malaman kung bakit mo kami pinakiusapan? Tinitigan din ng Earthly Sage si James, isang hindi mabasang emosyon sa kanyang mga mata. Natanggap mo na ang utos ni Emperor Caden, hindi ba? Diretsong tanong ni James. Karamihan sa mga sekta at grupo mula sa iba't ibang Genesis world ay sumunod. Bakit hindi sumusunod si Skay? Lumalim ang pagsimangot ng Celestial Sage. Bakit ito dapat ikabahala kung ikaw ay nakatira sa pag-iisa, Ginoo? Humalaklak si James. Maaari mong sabihin na ginagampanan lang namin ang aming mga tungkulin pagkatapos makatanggap ng tulong mula kay Emperor Caden. Sa tingin mo, bakit niya tayo pinalipat dito? Ibinuka ng Celestial Sage ang kanyang bibig upang tumugon, ngunit pinigilan siya ng Earthly Sage. Nakatuon ang mga mata niya kay James, na ibang-iba ang itsura sa mga sandaling iyon.
Ngumisi ang Earthly Sage. Malamang na hindi mo alam ang uri ng relasyon na ibinabahagi ni Skye sa Jade Mora Empire. Kami ay mga kaalyado, hindi isang teritoryo ng Jade Mora Empire. Kung ang isang utos ng Jade Mora Empire ay nababagay sa mga kalagayan ni Skye, maaari naming sundin ito. Kung hindi, maaari naming ganap na huwag pansinin ito. Napangiti si James nang nakakatakot. Sumingit si Yaretzi, oo, maaari mong baliwalain ang isang utos mula sa Jade Mora Empire, ngunit maaari mo bang baliwalain ang mga utos ni Emperor Kaden? Tama, dagdag ni Yanni. Si Emperor Kaden ang Panginoon ng Imperyo ng Jade Mora at lahat ng iba pang kaharian. Siya ang mortal emperor na nakatanggap ng spiritual providence. Nang ahas ka bang suwayan ang kanyang mga utos? Nang walang anumang babala, inilabas ni Yanni ang kanyang chrome. Isang napakalaking pressure ang agad na bumagsak sa Celestial Sages. Ang mag-asawa ay natisod paatras sa ilalim ng presyon, mabilis na inilagay ang kanilang mga kalasag. Gayunpaman, walang gaanong nagawa ang mga kalasag upang maprotektahan sila mula sa chrome ni Yanni. Iyon ay isang malakas na puwersa na nilikha mula sa Marcy Ice Power. Sigaw ng Celestial Sage. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Mr. Yanni Lotez, ang lumikha ng Marcy Ice Combat Form. Tama ba ako? Sandaling natigilan si Yanni sa mga salitang ito. Hindi ko akalain na si Mr. Yanni ay mabubuhay pa, ang makalupang sage ay nagawang sabihin ng masama. Ngunit hindi ba mas maliit na ipakita ang antas ng kapangyarihan na ito kapag tayo ay hindi gaanong karanasan? Kumunat ang noo ni Yanni at tumingin kay James. Nakatanggap ng senyales mula kay James, yumuko si Yanni sa kanyang mga labi. Kung alam mo kung sino ako, tiyak na alam mo ang relasyon na ibinabahagi ko kay James. Bilang amo niya, paano ako tatayo at walang gagawin kung ayaw ninyong sumunod sa utos niya? Kasabay nito, dinagdagan ni Yanni ang dami ng chrome na nilalabas niya. Ang mga kalasag ng Celestial Sages ay pumutok at nabasag sa ilalim ng presyon. Umubo ng dugo ang dalawa nang matamaan ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, inipon ng mga Celestial Sage ang lahat ng kanilang lakas upang tumayo. Sumigaw ang Celestial Sage, Mr. Yanni, tinatawag mo ang iyong sarili na master ni James Kaden, ngunit hindi mo ba magagawa sa kasalukuyang James ang tunay kung hindi? QUMSO, eksakto. Sabi ng makalupang sage sa pamamagitan ng nakapikit na ngipin. Nirerespeto at ipinangako namin ang katapatan sa totoong James Kaden, hindi peke. Sisigat na sana si Yanni nang ilabas ni James ang isang sinag ng pinagmumulan ng landas sa mga Celestial Sages, na pinoprotektahan sila mula sa chrome ni Yanni. Sa sobrang pressure na nawala, ang Celestial Sages ay nagangat ng kanilang mga ulo at tinitigan si James na nalilito. Masasabi nilang napapalibutan sila ng pinagmumulan ng landas at alam nilang ilang tao lang ang nagtataglay nito. Hinahangaan ko ang katapangan at pagmamalaki ng Celestial Sages, sabi ni James, na nanginginig. Pero alam mo ba kung sino ako? Nanlalaki ang mga mata ng Celestial Sages sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7540. Yanni ay tumigil sa pagpapakawala ng kanyang chrome ngunit natigilan siya nang tumingin siya kay James. Bagamat nakaupo, lumutang si James sa hangin, isang maningning na sagradong lotus sa ilalim niya. Isang makulay at banal na liwanag ang sumikat mula sa likuran ni James, na nagbigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at kabanalan. Ang Wait Arapath, napabuntong hininga ang Celestial Sage. Kumunat ang noo ng Earthly Sage, halata sa kanyang mga mata ang kawalan ng paniniwala. Hindi ba matagal nang nawala ang Wait Arapath? Paano kaya siya narito? Galit na sumigaw si Yanni, how dare you question the authenticity of the Supreme Path? Sa palagay mo, may makakagawa ba ng Taoism Sacred Lotus, ang mga sagradong ilaw ng pinagmumulan ng landas, at ang mga kulay na ilaw ng 49 Taoism? Ang mga Celestial Sage ay tumahimik, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagkanulo sa patuloy na pagdududa. Itinaas ni James ang kanyang kamay at inihagis ang dalawang sinag ng pinagmumulan ng landas sa Celestial Sages, na itinaas ang kanilang cultivation mula sa Dakre rank hanggang sa Sekros rank. Ang mga Celestial Sages ay tumitig sa kanilang mga palad sa pagkataranta, naramdaman ang matingkad na pagbabago sa kanilang mga kapangyarihan. Karaniwan, aabutin ng milyon-milyong Enterpop para maabot ang antas na ito ng paglilinang.
Gayunpaman, nangyari ito sa loob ng ilang segundo. Higit sa lahat, tanging ang kataas-taasang landas lamang ang makakagawa ng ganoong gawain. Ang Celestial Sages ay mabilis na lumuhod at yumuko ng malalim, sa kabila ng kanilang pagkabigla at pagkalito. Naningkit ang mga mata ni James. Ngayong alam mo na kung sino ako, may itatanong ako sa iyo. Inangat ng mga Celestial Sages ang kanilang mga ulo at hinintay ang pagtatanong ni James. Si James Caden ay dati mong malapit na kaibigan, tama ba? Tanong ni James. Ang Celestial Sages ay huminto sandali at pagkatapos ay halos sabay-sabay na tumango. Nagtanong muli si James, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kanyang mga kahinaan? Muling natahimik ang magkapareha, nakakunot ang noo. Hindi mo ba sasagutin ang mga tanong ng Supreme Path? Nagsalubong ang kilay ni Yanni. Lalabanan mo ba ang mga turo at halaga ng landas? Ang mga Celestial Sage ay mukhang sobrang gutay-gutay na nakikinig sa mga tanong ni Yanni. Nagdilim ang mukha ni Yanni. Ginagawa ni James Caden ang mga bagay na iyon. Ang kanyang pangalawang katawan na pumasok sa ating kaharian ay isang pagtataksil sa ating mga Taoism. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. Gayunpaman, gusto mo pa ring sundan ang isang tulad niya. Ang mga Celestial Sages ay umiwas at nagpalitan ng tingin. Hindi nila napansin ang pagtataka ni Yaretzi, Yusef, at Thea kay James. Gayunpaman, hindi binalik ni James ang kanilang tingin. Tila hindi lamang sinusuri ni James ang tunay na damdamin ng Celestial Sages tungkol sa impostor na si James kundi pati na rin ang pagsubok sa kanilang mga reaksyon sa muling pagkakatawang tao ni Wait Ara na Soremsia. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, ang mga Celestial Sage ay tumayo at tiningnan si Yanni sa mata. Mr. Yanni, ikaw ang sikat na lumikha ng Marcy Ice Combat Form. Tinatawag mo rin ang iyong sarili na guro ni James. Gayunpaman, paano mo mapapahiya ang iyong disipulo sa gayong paninirang puri? Ang Celestial Sage ay nagpatuloy sa isang bakal na boses, bukod dito, ang James na kilala ko ay hindi isang masamang tao o malamig ang puso. Kahit na siya ay medyo ligaw at walang pakialam kung minsan, si James ay mabait at tapat. Hindi siya nagtatanim ng makasarili o hindi malinis na intensyon. Bahagyang yumoko ang Celestial Sage kay James. Supreme Path, dahil bumalik ka sa amin, malamang na mas alam mo kaysa sa sino man na si James ang pinili na personal mong pinili. Siya ay isang promising young talent na nagdudulot ng bagong pag-asa sa ating mga Taoism. Bakit niya salungatin ang ating mga Taoism o ang mga turo ng landas? Sumasang-ayon ako, idinagdag ng Earthly Sage. Kilalang kilala ko si James. Nakasakit siya ng ilang mga banal na nilalang habang pinoprotektahan ang mga karapatan ng mga buhay na nilalang. Posible na ang ilan sa mga taong iyon ay maaaring subukang linlanggan ka sa pamamagitan ng maling impormasyon o chismis, Supreme Path. She shot a glare at Yanni bago yumoko din kay James. We are willing to vouch for James's innocence with our soremsia. Siguradong may sadyang gumawa ng mga maling akusasyon tungkol kay James, Supreme Path. Ang mga salita ng Celestial Sages ay tila nagalit kay Yanni. He snapped, parang magkasabwat kayong dalawa ni James Caden. I suppose we have no choice but to extermine you as well. Maaari mo kaming paksain, syempre. Tinuro ng Celestial Sage si Yanni. Ikaw ay isang banal na nilalang ngayon, at maaari mo kaming patayin anumang oras na gusto mo. Gayunpaman, hindi ka namin hahayaang suruan si James at iligaw ang kataas-taasang landas habang naririto pa kami. Si James ang numero 1 bayani sa ating mundo at ang pagmamalaki ng ating mga Taoism, sabi ng Earthly Sage nang walang pag-aalinlangan. Sasabihin namin ang parehong bagay kahit nawakasan mo ang aming buhay ng permanente. Nagsalubong ang mga kilay ni Yanni habang dahan-daang binobola ang kanyang mga kamao. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti si James. Ang mga Celestial Sage ay pareho pa rin. Kahit na humarap sa Supreme Path, ginawa nila ang lahat para ipagtanggol si James. Ang kanilang kahanga-hangang pakiramdam ng katwiran ay nanatiling buo. Sasalakayin na sana ni Yanni ang Celestial Sages, ngunit tumigil si James sa pagpapakawala ng mga ilaw sa kanyang katawan at nag-teleport bago si Yanni. Ano ka ba? Napakunot ang noo ni Yanni. Pinagmasdan ni James ang kanyang mukha. Talagang nagalit ka ba? Napahinto si Yanni at umiling. Ako, hindi. Sinusubukan ko lang sumama sa iyo.
Tinitigan siya ng malalim ni James bago tumalikod at yumoko sa Celestial Sages. Pagbati sa Celestial Sages. Ako ito, James Caden. Naligo sa liwanag ng pinagmumulan ng landas, tila nabigla ang Celestial Sages nang marinig ang pangalang iyon. Mas lalo silang nagulat kaysa noong nakita nila ang Supreme Path na ginaya ni James. Yaretzi beamed malawak at lumakad papunta sa pares. Narinig ko na ang mga Celestial Sages ay nagpapakita ng matuwid na aura at lubos na hinahangaan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Noong nakaraan, maaari kayong dalawa na tumanggap ng titulong Ausia, ngunit pinili ninyong manatili at bantayan ang mga buhay na nilalang. Pagkatapos kitang makita ngayon, naaalala ko kung gaano kasagrado at kahalaga ang matuwid na aura sa ating mga Taoism. Tama ka, tumanggo si Yusef. Silang dalawa ay lubhang makapangyarihan. Kung hindi pinahiram sa akin ng Supreme Path ang kapangyarihan ng pinagmumulan ng landas, mas maaga pa sana akong natalo sa kanila. Ang matuwid na aura na umiiral sa kalikasan ay tumutulong sa lahat ng nilalang na lumago at umunlad, dagdag ni Thea habang papalapit siya. Dapat silang bigyan ng mga titulong QZ sa pagkakataong ito, lalo na ang isang mataas na ranggo na titulo. Pinoproseso ng Celestial Sages ang pag-uusap na narinig nila, itinuro ang mga nasa paligid nila. Namulat ang realisasyon, at pinalawak nila ang kanilang mata sa gulat.